Magandang araw po sa inyong lahat. John Marvin Bernedo po of Joy Nostalgia Foundation. Isa na namang bagong episode ng Pasinayan ng Dangal series ang ating matutunghayan ngayon. Let us be inspired by stories of challenges, happiness, and stories of dignity. Para sa episode na to, kilalanin natin ang pamilya ni Ate Annalyn Santos, isang aktibong volunteer sa Pasinaya Homes North. Ako po si Annalyn Santos. Ako po ay may asawa at 2 anak. 36 years old na po ako. Nakalipat kami dito 3 years ago. Nakatira po sa Pasinaya North. Pasok po kayo, ma'am. Paanong nakatulong ang Pasinaya na matupad ang iyong mga pangarap? Nakatulong po siya siguro po sa bahay. Natupad yung pangarap namin na magkaroon ng bahay. Kasi dati nangungupahan lang kami. Kaya thankful talaga kami na nakakuha kami ng bahay dito. Mas mura pa. Ano sa tingin mo ang iyong sitwasyon kung hindi kayo lumipat sa Pasinaya Homes? Siguro po nangungupahan pa rin kami hanggang ngayon kung hindi kami nakakuha ng bahay dito sa Pasinaya North. Tapos gipit din sa budget kasi kailangan lang yung upa, parang ibang expenses din sa bahay. Kaya ano po talaga na nakalipat kami dito sa sarili naming bahay. Ano ang mga pinapasalamatan mo at ano ang mga nagbibigay pag-asa sa iyo at sa iyong pamilya? Malaking pasalamat po. Siguro una-una sa Panginoon kasi dumaan yung pandemic. Yung iba, hindi naman sa pag-ano, may nagkaroon ng karamdaman. Malaking pasalamat namin kasi kahit papano nandito kami, buhay kami na, pati yung pamilya ko wala pong sakit, hindi nakaranas ng sakit. Kayo ba ay parte ng isang organisasyon sa komunidad? Paano kayo natulungan ng mga programa at proyekto ng Joy Nostalgia Foundation patungkol sa pagpapalakad ng isang asosasyon, kooperatiba o organisasyon sa komunidad? Ay, malaki po, ma'am. Kasi yung face training, tinuro sa amin doon kung paano makikisalamuha sa ibang tao. Tapos yun sa pamilya ko, kung paano magpalaki ng bata. Parang nag-iba po. As in, nag-iba po talaga na nagagamit ko na siya sa araw-araw na pamumuhay. Kadalasan sa mga anak ko. Kasi dati palagi akong nagsisigaw. Mahirap na magiging isang ina. Malaki po talagang info kasi malaki ang nagbago po, lalo pa sa sarili ko. Malaki po talagang pinagbago. Anong mga programa ng Joy Nostalgia Foundation ang tumatak sa inyo at paano nyo nagagamit ang mga aral sa inyong araw-araw na buhay? Yung mas tumatak po sa akin na programa ng GNA po is yung peace training. Doon ko nalaman kung paano magdisiplina ng anak or paano magpalaki ng anak, paano maging mabuting asawa, at mabuting tao sa ibang tao po. Nakakatulong po yung programa ng GNF po sa akin kasi po marunong na po ako makasalamuha sa ibang tao, kahit sino po, at saka dumami na yung mga kaibigan ko dito po sa Pasinaya North. Kaya nagagamit ko talaga po siya sa araw-araw kong pamumuhay dito, lalo pat nanay ako. Paano nyo masasabi na natulungan kayo ng JNF na magkaroon ng matatag na pamilya, panatag na komunidad at maginhawang pamumuhay? Natulungan po ako ng GNFs na maging matatag yung pamilya ko po. Siguro po sa akin, kasi sa tinagal ko dito, parang ako lang po yung nakikisalamuha sa GNF po. Kaya na-apply ko po yung natutunan ko sa GNF parang papunta dito sa bahay. Parang ako po yung naging dahilan kung bakit naging matatag yung pamilya ko. Sa komunidad naman po, siguro po yung marunong na akong makisalamuha sa ibang tao, nagkaroon ako ng maraming kaibigan, at saka marami po akong natutunan mga gawain or training sa GNF po. Ano ang mga dala-dala ninyong aral mula sa programa at proyekto ng JNF? At nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na maibahagi ito sa iba? Sa paanong paraan? Dahil din po sa training na yon, nagkaroon ako ng confidence sa sarili ko.
Karoon po ako ng chance na maibahagi sa iba kasi po naghikayat po ako ng ibang tao or kaibigan ko, kapitbahay ko na pumunta po sa training na yun para magkaroon din sila ng idea kung ano po yung nalaman ko sa training na po yun. Paano nyo masasabi na ikaw at ang iba pang community members ay empowered na ipagpatuloy ang mga naumpisahan ng JNF? Kung sa akin lang pong opinion, talagang maitutuloy or may power po kami na maituloy yung nasimulan ng GNF po. Kasi po nandoon na yung samahan, friendship na parang hindi na matitibag ng kahit na sino. Magagamit po namin, lalo po ako. Kasi yung mga training po na binigay ng GNF po sa amin is talagang matututo ka, may matutunan ka. Lalo pa yung PES training, talagang doon ako nagkaroon ng sa sarili ko na, uy, mali pala yung ginagawa ko. Mali pala yung ginagawa ko sa mga anak ko. Na dapat ganito pala yung gagawin ko. Kaya talagang malaking pasalamat ko po sa GNF na nagkaroon sila ng mga training po dito sa komunidad namin. Ano ang kahulugan ng pagkakaisa para sa iyo? Paano kayo nagkakaisa bilang isang pamilya? Yung sagot or opinion ng isang tao is magkatugma, parang magkakasundo para po hindi po magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pag sa pamilya naman po, siguro yung mga katulad ng mga task dito sa bahay, kailangan po may kanya-kanyang para walang gulo, para maayos po yung pamilya, magiging masaya. Paano mo na ipamamalas ang pakikiisa bilang miyembro ng Pasinaya community? Natuto akong makisalamuha sa ibang tao, or maging mabait. Nakikiisa po ako sa lahat ng mga patakaran po dito sa Pasinaya na magiging magandang ehemplo po para sa ibang tao or sa kagaganda ng ating komunidad. Ating napanood ang kwento ni Ate Annalyn at ng kanyang buong pamilya. Tulad ng ibang pamilya sa Pasinaya Homes, ang pangarap ng kanilang buong pamilya ay natupad sa pagkakaroon ng sariling tahanan. Kung dati sila ay nangungupahan, ngayon ay may matatawag na silang sariling pagmamayari. Dahil din dito, nagkaroon din siya ng pagkakataon na mas maging mapalapit sa kanilang mga kapitbahay. Isang aktibong volunteer si Ate Annalyn sa Pasinaya Homes. Sinisiguro niya na mayroong pagkakaunawaan, pagkakaintindihan, ang bawat isa sa kanilang komunidad. Ang mga natutunan niya sa iba't ibang community projects and activities ay kanya ding nagagamit sa kanilang sariling tahanan at para magkaroon ng mas magandang relasyon ang bawat isa sa komunidad. This is our mission in Joy Nostalgia, homing the homeless and ensuring that they continue to live in homeful and sustainable social housing communities. Whatever our group or unit we belong to, whatever our role is, it is our continued mission to touch the lives of Filipino families and communities and be in the position to reach more and make their dreams of owning their own home a reality. Muli po, ako si John Marvin Bernedo. Maraming salamat at mabuhay po tayo.